Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:04 ng saga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magastikata sa inyong naaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari yan! Radyo Pilipinas Iloilo News! Maayong aga Pilipinas, maayong aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong nga adlaw sang Martes. Petsa 24 bulan sa Disyembre tuig 2025. Sa ngalan ni Janelle Baclaya kung inyo alagad Emma Rosan Siguro kagkaron para sa aton nga mga headlines. Kaso sa Christmas lights related fire incidents nagbubo sunod sa Bureau of Fire and Protection. Sidewalk vendors sa downtown area pigado ang baligyan ay subong nga Pasko bangod sa online shopping. Executive Order 111 o kon 4K for more progress ginlunsar ni Governor Arthur Defensor Jr. Wala sang lauman nga ceasefire subong nga holiday season batok sa rebelding grupo sunod sa 3rd ID Philippine Army. Iloilo Provincial Government nagpanagtag sa masobra 200 milyones ka mga assistance sa mga buluthuan LGU kag uniform personnel. Pondo para sa pagpatukod sa dugang nga hulot kasihan DRRM projects kag agricultural facilities sa probinsya gintugyan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Temporary stall sa palibot sa La Paz Public Market gindemolish na. 482,000 nga balor sang shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Sara, Iloilo. Kag pulis sa estansya nga nagpanakit kag nagpalupok sang pusil, ginpasakaan na sang kaso. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:08 na sa aga kag karon sa detalye na sang balita lokal. Nagbubo sang 75% ang Christmas lights-related fire incidents sa mga tuig kung ikumpara sa nagligad nga tuig sunod sa datos sang Bureau of Fire Protection Region 6 as of December 19. Ginpayag ni Fire Inspector Erwel Araujo sang Community Relations Section kag Safety Enforcement Division sang BFP6 nga ilagid ginakampanya sa pamuluyo ang paggamit sang hindi substandard nga produkto nga dapat may ICC mark sa sini malikawan ang sunog.
Kabahin sang Oplan paalala bugos man ang suporta sang BFP sa panawagan nga likawan ang paggamit sang firecracker sa selebrasyon sang Pasko kag New Year. Sa bilog nga tuig, as of December 19, may isa lang ka fire incident na nabalhag ang BFP sa diin ng Christmas lights ang kabangdanan sang sunog. Padayon sa pagpamindom ang BFP sa publiko nga mag-operar sa mga pagsunundan agud malikawan ang pagtuhaw sang sunog subong nga Pasko kag pagsaulog sang bag-ong tuig. Radyo Pilipinas News. Sidewalk vendor sa downtown area, pigado ang baligyan ay subong nga Pasko bangod sa online shopping. Para sa detalye sa balita, Radyo Pilipinas Report. bangod sa pag-uso sa online shopping, nabatyaga na sa mga sidewalk vendors sa downtown area sa city proper ang bigado nga baligyan sa ilang mga binabaligyan nga produkto subong nga Pasko. Para kay Masalina Defensor sa 62 anyos kag masobra 40 na katuig nga nagabaligya sang bayo kag mga RTW, tuman kapigado ang ilang nga baligyan ay subong nga Pasko bangod madamo nga ang dadakal online. Madamo man sang online applications nga pwede makapili sa ilang gusto baklon sa isa lang kapindot gamit ang ilang nga cellphone kag pwede na sila maka-order kag huluton na lang ma-deliver. Hintayag na nga naglabot sa halos 80% ang pagnubo sa ilang nga income pang adlaw-adlaw. Bangod ang mga nagabakal na lang sa ilang nung sa may mga kinahanglanan sa syudad. Sa pihak sini, nagpabilog siya nga positibo sa palabuton ng Pasko. Ang ilang mga ginabaligyan ng RTW na pambalay para sa mga kabataan kag tigulang na sarang mabakal sa presyo nga 50 pesos to 180 pesos depende sa klase. Kung madamdaman sa aming sa Executive Order number 139 sa Iloilo City Government, yung tugutan ang pagbaligyanan sa sidewalks hanggang Disyembre 1 to Disyembre 31. Sa mga negosyo, unang negosyo, kahit naman sa may mga, online, wala, iban ka sa online na lang na order, sama ka makala sila doon sa mga pinatay na kapilangan, this is safety. Ay, hindi ka manggal, basta mas maayos ang una kaysa sa doon. So, bracket sa pinakapilok, 80% yung nabila sa amin, ako, ito nabila sa amin. Ang kabahin sa pagpayag ng Masalina Defensor at Radyo Pilipinas News. Executive Order 111 upon 4K for more progress ginunsar ni Governor Defensor. Para sa detalye sa balita, may report si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Hinmansar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isa sa flagship program sini para mapasangkad ang kampanya sa kaninong kagatawhayan sa probinsya. Sa giniwat nga meeting sa mga katapos ang Provincial Peace and Order Council sa Disyembre 23, ginsaysay sa gobernador ang kaundan sa paggawa sining Executive Order number 111 series of 2025 na nag-institute sa Provincial Community Defense Action for More Progress Iloilo o kon kapayapaan, kaayusan at karatagan tungo sa kaunlaran ng bagong Pilipinas o kon 4K for More Progress. Ang programa isa ka sistema sa masangkad na kolaborasyon sa mga ahensya at komunidad para mapasanyog ang depensa para sa kayuhan sa publiko, local government units matok sa ginagambig internal kag external threats. Paagi sa Provincial Community Defense Cluster makadiyon sa mga pulisa kag programa para sa community defense subungan nakapain sa pondo ang probinsya sa mga programa. Ang EO 111 ang ginaduktar naman sa mga katapos sa PPOC paagi sa resolution. Para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magapabilin nga alerto ang Armed Forces of the Philippines sa tanan nga tion sa pagbantay sang seguridad ilang gina sa bilog nga holiday season. So kay Captain Jesse June Abalan, Chief sang Division Public Affairs Office 3rd ID Philippine Army sa ginhiwat nga ligtas Christmas and New Year celebration press con, wala sa hinuon nga deklarasyon sang ceasefire batok sa rebelding grupo. Sa pihak sang panawagan sa rebelding grupo, hindi ini pagpamatiyan sang armed forces ano kay Captain Nabalan, bangod ina ginakabig nga sahi sang pagpatalang o kung kabutigan. Dugang sini, magapabilin sila nga heightened alert kag magapadayon sa ila pagpatuman sang mandato nga ipasiguro ang tulungan sa Pasko New Year
kag bilog nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nagpanagtag sa masobra 200 milyones pesos ng mga assistance sa mga buluthuan, LGU kag uniform personnel. Para sa detalye sa balita, may report si Marian Grace Ernieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpanagdal sa masobra sa 212.940 million pesos na financial aid sa public schools, local government units, kag uniform personnel ang Iloilo Provincial Government para sa edukasyon, agrikultura, disaster resilience, kag public safety. Personal ang turnover ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang cheque sa mga benepisyaryo kadungan sa Provincial Peace and Order Council o PPOC Special Meeting. Dako nga parte sa assistance ang probinsya ang nagkagto sa edukasyon balor 125.320 million pesos. Baliwas diri kabarimon sang assistance na ginhatag sa probinsya ang masobra sa 58 million pesos para sa disaster risk reduction kag adaptation initiative sa mga LGU, 6 million pesos na ginhatag sa mga LGU para sa agricultural projects, masobra sa 15 million pesos para sa Iloilo Provincial Office Defense Center and operational expenses, 1 million pesos para sa procurement of goods sa CAFGO Active Auxiliary, 4 million pesos para sa pagtukos sa 6th Regional Community Defense Group, kag 3 million pesos para sa provision kag salakyan sa 6th Regional Community Defense Group RESCOM Philippine Army. Ang financial assistance makabulik sa mga public school infrastructure, pagpabaskog sa sektor sa agrikultura, paghatag suporta sa defense project initiative sa mga munisipalidad, kag pakamaayuhon ang law enforcement kag security forces para mapabili ng kaninong kagatawhay sa probinsya. Naghiwat man sa ceremonial turnover ang provincial government sa service vehicle sa Iloilo Police Provincial Office kag Philippine Drug Enforcement Agency. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Iloilo Police Provincial Office ang isa ka high-value individual sa ginpatigayan nga buy-bust operation sa Barangay de Vera, Sara, Iloilo. Ginkilala ang suspect nga si alias Michael, 40 anyos kag residente sang Sara, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 71 gramos ng shabu nga nagabalor sang 482,000 pesos kag buy-bust money. Ang operasyon ginpatigayon sang Sara Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit IPPO Team, Provincial Intelligence Unit IPPO, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Philippine Drug Enforcement Agency 6. Sa karon nagyara na sa kustodiya sang kapulisan si alias Michael kag pasakahan sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma naman sa Police Regional Office 6 nga ginpasakaan na sang kaso kriminal ang pulis nga nagpanakit sa isa ka diskuhan kag nagpalupok sa NHA Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Slight physical injuries, illegal discharge of firearm kag resistance, and disobedience to an agent of a person in authority ang mga kaso nga ginpasaka sa pulis. Magluwas sa kaso kriminal, magapangutubang man sa kaso administratibo ang pulis nga kay PRO6 Director Josefino Ligan. Wala sang lugar sa PNP ang mga pulis nga abusado. Ginpasiguro sa opisyal ang publiko nga wala sang pabor nga ihatag sa pulis nga nakahimo sang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-demolish na ang mga temporary stalls nga nahambang sa dalan sang lapas sa public market agud maghatag sang ligwa sa ilang nga pagsaylo sa bag-o nga lapas public market. Masako na ang pag-demolish ng mga market vendors sa mga stalls, structures kag mga atop sang iladaan nga pwesto. Kung madumduman, ginbuksan sa publiko ang bag-o kag redevelop nga lapas public market sang Disyembre 16. Una na nga payag ni Iloilo City Mayor Raisa Tranyas nga tagaan sang nagakaibong nga tion ang mga existing market vendors nga makasaylo sa ila bago nga pwesto. Ang redevelop nga merkado may kapasidad nga maka-accommodate sang 359 ka existing vendors kag 400 naman ka bago nga kiosk.
Nagatanyag maninis ang malapad nga food hall kag may parking area. Radyo Pilipinas News. Pondo para sa pagtukod sa dugang nga hulot kasihan DRRM projects kag agricultural facilities sa probinsya gintugyan ni Iloilo Governor Defensor. Para sa detalye sa balita, may report si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Ngayon pangunaan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pag-turnover sa cheque para sa pagpatukod sa dugang nga hulot kasihan sa nagkalain-lain nga bulutuan sa probinsya sa Iloilo. Malipayan naging batan sa mga benepisyaryo ng barangay at bulutuan ng balor 123 million pesos sang pondo. Yara sa 25 ka mga nagakinahanglan na bulutuan ang ginpili nga matagan sa proyekto bangod sa ila pagkinahanglan sa dugang nga classrooms. Kabayan sa prioridad sa Best Province Program ni Iloilo Governor Defensor, ginpayag siningang pagpasanyog sa edukasyon paagi sa pagpatukod sa dugang nga classrooms para sa mga estudyante ang pasangkaron pa kabuilog ang Department of Education. Magduwa sa mga bulutuan hatagan man sa pondo pila ka DRRM projects kag pagpaobra sang pasilidad para sa mga mamuma. Ang turnover ceremony ang giniwat kadungan man sa ginpatigayon na Provincial Peace and Order Council meeting na giniwat sa Hotel Del Rio Disyembre 23. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita lokal, mga ginapatuman nga traffic scheme sa tunga sang rush hour dapat sundon sa Traffic and Transportation Management Office. Para sa detalye sa balita, Radyo Pilipinas Report. Panugyan ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO sa publiko na magsunod sa mga ginapatuman na traffic scheme sa mga traffic aids na naman sa tion sa rush hour. Sunod kay Umberto Garbanzos, head ng TTMO, may mga ginapatuman sila na standard operating procedure sa tion sa rush hour. Lakip na dali ang pagpatay sa mga traffic lights. Ginpalag na kung maglaba-laba na ang pila sa mga salakyan sa isa ka intersection, may discretion ang traffic supervisor na magpatay sa traffic lights. Kinahanglan ini kung maglaba ang inbound na hindi maka-accommodate ang countdown scheme sa traffic lights kung tuman nakalaba ang pila sa mga salakyan. Bilang nga may discretion man sila ang gulayon na magpatuman sa rerouting o kung diversion sa mga salakyan sa mga areas na magutok na wala na kinahanglan sa ordinansa o kung resolusyon ayon sa sanggulang pangusod. Iyaman ng halimbawa ang mga patuman na traffic scheme sa Plazuela 2 sa bahay sa diversion rules sa Mandurriao sa mga rush hour kung sabihin buha ka lanes ang designate para mga U-turn lanes kagbuga na equipment ang ginpahantang kaangay sa mga barriers kag traffic cones. Nagpanugyan naman si Garbanzos sa mga motorista na sundin ang mga nasabot na traffic scheme hanggang mabugilan ang pagtubok sa trapiko sa syudad. Para sa dalan, matani, hindi sila pag-disregard, dapat kung ano ang ilang mga direksyon, kag ang mga pinamando nila, ipatihon man sa aton nga mga turista, ay para ini sa aton tanan, para ini sa public safety sa dalan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Umberto Garbanzos, head ng TTMO. Radyo Pilipinas News. Diha ka shared service facility sa probinsya ginlunsar sa Department of Trade and Industry sa Maasin, kag Nueva Ecija. Para sa detalye sa balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Ginlunsar sa Department of Trade and Industry kung Iloilo ang duha ka shared service facility kung SSF sa probinsya karon lang ang duha ka proyekto ginalakupan sa Venezian Post 17 mil pesos na bamboo processing facility sa Maasin kag balor 1.2 million pesos na virgin coconut oil kag coconut milk processing sa Balwasan Lucena. Ang pasilidad sa Maasin mayara sa mga pole cutter, bamboo splitter, electric drill kag planer para buligan ang mga manughimo sa webless kag kawayan na mangin mas madasig kag kalidad ang ilang produkto. Ang pasilidad sa Lucena may coconut meat grinder, milk extractor, retort machine, kag packaging machine para handa sa paghimo sa kalidad na virgin coconut oil kag gata sa bibi.
Ang pikang nagapakita sa paday nga pagsuporta sa gobyerno sa pagpasanyog sa ekonomiya kag pagtimpong sa mga nagauswag nga industriya. Sa karon, nagdangat na sa 34 ka shared service facility ang napahamtang sa Iloilo sa bugos nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WVSU, BJMP kag DepEd nagpirma sang MOA para sa pagpadala sang literacy program sa mga PDL. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Permas ang Memorandum of Agreement o MOA ang West Visayas State University, Bureau of Jail Management and Penology at Department of Education para mapasangka ng access sa edukasyon sa persons deprived of liberty o kung PDL pinaagi sa bagong literacy initiative. Ang paghilway Unlocking Literacy Behind Bars, isa ka proyekto nga magapatuman sa alternative learning system programs para pasangkadun pa ang pagbasa kag pagsulat sa PDL kag para masuportahan sila sa rehabilitasyon kag reintegrasyon. Ang MOA ang ginpermahan ng WVSU President Dr. Joselito Villaruz, BJMP Regional Director, Jail Senior Superintendent John Montero, kag Iloilo City DepEd Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes. Ang proyekto pangunahan ni Dr. Daisy Rosano sa WVSU College of Education. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mahinteka ang SME gikan sa Western Visayas bago nga mga halal certified awardees. Nagapanumbalik sa report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-angkon sang halal certification ang 20 ka micro, small and medium enterprise o kung MSME sa Western Visayas. Sa 20 katagbaton sa halal certification, buha ang naghalin sa plan, buha sa Antique, 3 sa Capiz, 5 sa Bumaras, kag 8 sa Iloilo. Ginpangindilahan naman sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang mga MSME sa rehiyon sa inabilikasyon na magkumpleto ang halal capacity building kag proseso sa certification. Sunod sa BDI-WV, ang mga tagbatong ng mga MSME hindi lang basta mga local player, kundi kabahin na sa global halal economy. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 2 most wanted persons sa probinsya sang Capiz sa Barangay Poblasyon Ilayama ayon Capiz. Ang suspect ginkilala nga si alias Toto, 55 anyos kag residente sang Maayon Capiz. Kaso nga rape ang ginapangatubang sang suspect. Gintingog nga puwersa sang Maayon mula sa Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, kag Provincial Intelligence Unit sang CPBO ang nag-aresto sa suspect. Ginpasalamatan naman ni PRO 6 Director Josefino Ligan ang tanan nga operating units nga nanging kabahin sa manilagon nga operasyon. Sa karon, yara na sa Kosobiya sang Maayon mula sa Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Test Baklan, may 400 ka bago nga Universal Access to Quality Tertiary Education Act Scholars. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 400 ka bago nga scholar ang TESDA Aklan sa idalom sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ginpainalom sa series ang training induction programs o kung TIP siningkaron lang ang mga scholar sa nangyaytuhay nga diploma school sa Aklan. Ang TIP nagserbe nga orientation sa scholar antes ang ilang formal nga pag-umpisa sang training para mapasiguro nga may inibalo sila na tungkol sa benepisyo, responsibilidad at ekspektasyon bilang scholars. Lakip siging patpat sa trainings ang mandato, programa kag serbisyo sang TESDA, lagip man ang ila pribilehiyo, kag sabat man ang ila palamangkutanon. Lakip sa programa ang sudlan sa scholars ang Hospitality Services Technology, Business Marketing Services Technology, Computer Application Technology, Health Services Technology, Pharmacy Technology,
Radio Laboratory Technology, Industrial Security Technology, Tourism Services Technology, kag Information and Communication Technology, kag iban pa. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act nagahatag sa libre nga tuition kag iba pa nga school fees sa state universities and colleges, local university and colleges, kag state-run technical vocational institutions. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture Western Visayas Hakot Awards sa Regional Information Summit. May detalye sang balita si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pauli sa Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV ang apat na pagkilala sa 2025 Western Visayas Regional Information Summit na ginhigat sa Bacolod City, Siningaron lang. Duha ka entries ang DA Western Visayas ang ginhingad lang na first place winner sa summit na ginalakipan sa kaubahan para sa Best News Magazine kag hininulan sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture upon ang NIA program para sa Best Special Publication. Magbuwas din yung side ginhingad lang na third place ang promesa sa Special Area for Agricultural Development ukon sa ag program para sa Best Newsletter kag Department of Agriculture Western Visayas Facebook page para sa Best Facebook page. Ang Western Visayas Regional Information Summit isa ka tugang na aktibidad sa Philippine Information Agency Western Visayas na ginapakigbahinan sa mga tagpamada kag communicators sa mga tuhay na ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga pagluhan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para sa katapusan na nga balita lokal, LGU Miagao nagbaton sa 1.6 million pesos bilang suporta sa provincial government sa zero open defecation. Nag-open ng balik sa report si Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. No, sa 1.6 million pesos na pondo ang munisipalidad sa Miagao, Iloilo gikan sa provincial government. Gin-turn over ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang cheque kay Rosalinda Coles, Revenue Collection Clerk 2 sa Miagao. Ang pondo gamito sa pagtukod sa Casillas bilang suporta sa probinsya sa zero open defecation o G2. Madumduman nga gindeklara ang probinsya pinaagi sa ZOD program sini nga Sustainable Development Goals o SDG Achievement Champion kag exemplar sa Department of the Interior and Local Government o DILG Western Visayas sa 2025 Excellence in Local Governance Awards. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:31 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Tag-inyo na batian ang mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Madamagin nga salamat sa tanan nga nagatutok sa ilang mga radyo at sa tanan nga nagatutok sa Facebook Live. Sa ngalan ni Gerald Baclaya kong inyo alagad Emerald Santiagudo, kag until next time diri lang sa Radyo Pilipinas News. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.